Hi, good PM mga kakimo. Dito na naman tayo. Gusto ko lang kayo update about my chemotherapy. Kakatapos lang nung last Friday. Fourth cycle ko, nung 6th. So, every 21 days siya. Next ko is sa 27th. Nag-search lang din ako dito sa net what to expect kasi medyo iba kasi nangyayari sa akin medyo nung unang cycle ko doon ako pinakamahina talaga na wala akong panglasa, hirap kumain, lahat ng mga niluluto sa akin parang ang baho na hindi ko matake yung amoy, diba? Karaniwan naman sa atin pag nagigisa ng bawang sibuyas, may butter, mabango, di ba? Sa akin, mabaho lahat yun. Mga first few chemos ko lang naman. Pero ngayong last ko, yung fourth talagang, medyo sa akin, pabilis yung recovery. Pero nakita ko kasi dito sa ChatGPT. Question ko naman dito, what to expect on my fifth cycle chemo when I have colon cancer and liver metastasis. Nakalagay dito, fatigue tends to be more noticeable. So, medyo, much worse siya. Mas matagal ako makarecover between treatments. Tapos, medyo yung white blood cells daw, medyo magdadrop nga talaga. Kasi nagpapa-blood chem ako mga 2 to 3 days before ng chemo date ko talaga para bago yung results. Ito na nakalagay dito, red blood cells may drop, shortness of breath, weakness, platelets may drop easy bruising. Medyo totoo yun kasi pag unting babangga lang ako, kunyari. Kasi naglalaro na ako nakakapag-badminton na ako siguro 10 days, more than 10 days after the chemo session. Pero ngayon, itatry ko, pero hindi ko naman ipupush yung sarili ko. Diba last Friday pa lang ako, 1, 2, 3, 4, 5. Ngayon, it's the 5th day pa lang. Bukas meron kaming game sa Don Antonio. Try ko lang maglaro ng chill game. Tignan ko kung ano. Kasi tinetest ko rin eh. Kaya every time, pag may laro kami, binibideo ko. Para makita ko yung progress. Yung stance ko, yung moves, yung footwork, tsaka yung physique mismo. Na kung tumataba ba ako, bumibigat ba ako, ano, nag-work ba yung chemo sa akin every cycle. Tsaka rin for development purposes. Neuropathy, if hindi ko mabasa. Ito, ano ko talaga to. Yung tingling in fingers or toes, sensitivity to cold. Yan naman talaga. Definitely. Kasi yung pagka-chemo date mo, sabi naman sa amin, bawal sa malamig talaga. Bawal uminom ng malamig. Kailangan yung iinumin mong tubig room temperature. Kung hindi, feel mo talaga na para kang uminom ng bubog. Hindi pa ako nakinom ng bubog in real life. Pero nung na-try ko siya nung first chemo kasi hindi ako naniwala para ka talagang uminom ng bubog. Isang lagok mo lang, isang kutsara lang na malamig. Hindi mo malulunok. Mailuluwa mo siya tapos magtatagal siya sa lalamunan mo siguro mga ilang minutes. Yung 2-3 minutes. Ganun siya katagal, ganun siya kasakit. So, kailangan mong inuman ng medyo mainit-init na tubig para humupa siya. Same thing, hindi ka makaligo ng cold bath. Kailangan talaga magpapainit ka ng tubig kasi tutusok-tusok talaga yung katawan mo. Hindi nga ako makapaglikpit ng sarili kong pinggan Kasi tumutusok-tusok siya lalo na kapag gigising ako ng madaling araw. Maghihilamos ako, magtututbrush ako, ganyan. Tapos yung tubig, ang lamig. Hindi, ang hirap talaga. Hirap. Kahit sa bibig ko, ang hirap naman mag-toothbrush ng mainit ng tubig, di ba? So, kailangan dahan-dahan lang talaga. Minsan nga, ginagawa ko, pag umiinom ako, tapos medyo malamig, binumumog ko pa bago ko inumin. Para lang uminit-init siya. So, ganun yung mga pag-iingat na ginagawa. Pero hindi naman lahat. Kasi, kwento ko sa inyo, during chemo session, kaming mga mga pareho kong cancer ko sa colon, bawal kami ng malamig.
Doon kami sa room na walang aircon pero nakabukas yung ano, kasi syempre kailangan kita kami ng mga nurses, mga doctors eh. Sila yung mga ano ba? Basta iba kasing sa amin eh. Yung mga regular na nagpapakimo, nandun sila sa aircon kahit sobrang lamig. Kami nandun kami sa walang aircon. Bawal talaga kami malamigan. That's within 14 days after the chemo. Pero yun nga na experience ko, lalo na nung ano ko, second and third, siguro mga 10 days pa lang, 12 days pa lang, nakakainom na ako ng medyo malamig-lamig na tubig. Tsaka nakakaligo na ako ng hindi ako nagpapainit ng tubig. Depende. Kaya so ngayon naman, 5th day ko, hindi ko pa rin kaya. Kailangan ko ng mainit na tubig. Pampaligo. Pero hindi pa rin ako kayang umawak ng ice, yung galing sa ref. Yan lang. Tapos ingat lang pagkagising, kagad. Hindi ka kagad tatayo, kailangan nakaupo ka muna bago kunyari. Gising mo na iiga, di ba? Madaling araw, ganyan. Kasi dati sinubukan ko first. Makulit ako eh. Sinubukan ko nung una, first chemo ko. Pag tayo ko talaga, tapos pag upo ko, tumuyo kagad ako para magpunta pang CR. Talaga nakakita ko ng violet. Tumatakip talaga siya. Yung mga dots. Hindi ko alam kung tawag dun eh. Pero talagang yun yung hilo ko na muntikan ako matumba. Kaya hindi ko na inulit. Masyadong mabigat kung magpapabuhat pa ako sa mga tao dito. Ito pa isa, full hair loss. Parang wait lang. Yun, sorry guys, dumating yung kapatid ko eh. Nag-grocery kasi siya. Saan tayo? Hair thinning, parang wala nang epekto sa akin yun eh. Kasi matagal na akong nagpa-skinhead eh. Tsaka sabi naman ng doktor ko, nung on ko walang, yung gamot ko, yung combination ng chemo meds ko, wala siyang effect sa, hindi siya nakakalbo. Yun. Kaya okay lang. Kilos lang. Emotional fatigue, mentally worn down, frustrated with the routine, more aware of how long treatment is. Oo, totoo to, sobra. Very normal. Nakalagay din dyan. The middle of treatment is often the hardest emotionally. Pero alam nyo, sa totoo, nung nag-chemo, parang yung mga hormones pa yun. Pag meron dumadating sa feed ko, sa Facebook, na kunyari, heartwarming story, bilis ko maiyak. Ang bilis kong parang ang babaw ng luha ko. Lalo na kapag may kwento ng may cancer, yung mga gano'n. Binabasa ko talaga dati, hindi ko binabasa yun. Tsaka alam nyo ba? Kaya pala malapit yung connection ko kay Chadwick. Kailangan si Chadwick. Si Wakanda Forever. Sumalangit na ako. Same pala kami ng colon cancer din pala yun. Anyway, sabi ko lang. Yun lang naman, gusto ko lang share sa inyo. This is gonna be my 5th sa 27. Sana okay pa rin. Ngayon, yung tinurok sa akin, actually nung first dito sa left. Ito, 1, tapos 2, tapos 3, 4. Yan. Ito yung unang-una. Ito yung sabi ng doktor ko na parang nasunog. Kaya kung makikita nyo, ito nyo may bump. Dati, itong ugat na yan, diretso yan, lahat, nakaangat siya. Ngayon, may lubog siya, may lubog siya sa gitna, tsaka para siyang masakit pa rin, pati dito. Hindi na siya nagnanam, pero itong ugat masakit. Ngayon, dahil yung 5th ko pa lang, dito siya tinurukan. Nung same day, yung numbness niya, parang feeling mo bakal, parang feeling mo na sinasawang mo yung kamay mo, buong braso mo sa yelo na may puno ng tubig. Ganun yung pakiramdam niya for 5 minutes. Ganun siya. Masakit na masakit talaga. Ngayon, 5th day ko, hanggang dito na lang siya. Yung sakit. Yan, ito na lang.
Good thing, kung maglalaro kami bukas, kaliwete naman ako, kaya kaya. Kaya din ako dito na nagpaturok ng 3rd and 4th kasi mas gusto kong mas maaga-aga maglaro, pumalok after my chemo. Yun lang din, para hindi ako masyado mahina. Kasi lulungkot ako pag di ako nakalaro eh. What else? Siguro guys, yun na muna. Update ko kayo ulit. Pag nakuha ko na yung blood chem, siguro mga 25 or 26. Sige, mga chemo. See you guys. Bye-bye.